Ako si Lola Teresa Manalang, isang 76 na taong gulang na taga-Tondo at marami na akong pinagdaanang sikreto na matagal ko nang tinitikim-tikim sa dibdib. Pero ngayong araw, ikukwento ko na ang isang bahagi ng buhay ko na hindi ko inakalang babalikan ko pa. Maraming salamat sa mga nakikinig at sana may mapulot kayong lakas dito. Balikan natin ang mga taon. Malayo. Noong 1965. 16 lamang ako noon nang makilala ko si Arnold Manalang, isang binatang taga-Laguna na nagtatrabaho bilang truck driver ng isang kumpanya sa Maynila. Noon, mataas ang tingin ng mga tao sa mga driver na bumibiyahe ng malalayong ruta. Malaki ang kita, mahirap ang trabaho, at para sa isang simpleng dalagang katulad ko, mukhang matatag siyang pangtuwang sa buhay. Ang pamilya ko ay dating mga magsasaka mula sa Nueva Ecija bago kami lumuwas sa Maynila para maghanap ng mas magandang kinabukasan. Kaya nang ligawan ako ni Arnold, mabilis akong nahulog. Pagkatapos ng 6 na buwan na panliligaw, nagpakasal kami sa isang maliit na simbahan sa Santa Cruz. Ang nanay ko medyo tutol dahil parang masyadong mabilis. Pero gano'n ang panahon noon. Hindi uso ang matagalang pagsubok. Basta nagmamahalan, ikinakasal. Nagsimula ang buhay namin sa isang maliit na kwartong inuupahan sa likod ng bahay ng tiyahin niyang si Aling Rosing. Madalas wala si Arnold. Umaalis ng 3 araw, minsan 4, depende sa biyahe papuntang Bicol, Ilocos, o uminsan Visayas, sakay ng barkong may kargamento. Lagi niyang sinasabi, "Teresita, para sa kinabukasan natin to." Di nagtagal, nagkaanak kami. Si Carlos, sumunod si Maria, at pagkatapos ay si Joselito. Habang nagpapalit ako ng lampin, naglalaba, at nagsusumikap mag-budget ng kaunti naming pera, patuloy pa rin siya sa mga biyahe. Sa 2 taon ng kasal namin, doon ko unang narinig ang tungkol sa kapatid niyang si Celia na di umangoy may malubhang karamdaman at taga Cavite. Buwan-buwan, naglalaan ng si Arnold ng malaking bahagi ng kanyang sahod para padala raw kay Celia sa Cavite. Hindi ko kinuwestiyon. Utang ng uloob daw. Nag-iihang kapatid daw. At ako? Babaeng marunong rumispeto. Hindi nagtatanong, hindi nagdududa. Hindi ko alam na yon ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Habang lumilipas ang mga taon, nananatiling pare-pareho ang takbo ng buhay namin. Dahil bahira si Arnold sa bahay, nasanay akong umasa lamang sa anumang kayang kitain ko. Nag-aalaga ako ng 3 bata, naglalaba sa para kapitbahay namin at kung minsan ay kumukuha ng patahian upang may dagdag kaming pambili ng bigas. Kahit kapos, hindi kami nagugutom. Pero ramdam ko may malaking bahagi ng kinikita ni Arnold na lumalabas buwan-buwan papunta raw kay Celia sa Cavite. May mga gabing pinagmamasdan ko ang sobre ng padala sa mesa. Sapat na sana iyon pambili ng bagong sapatos ni Carlos na butas na ang unahan, o pambili ng gamot para sa ubo ni Maria, o pandagdag sa matrikula ni Joselito. Pero kahit sakit na, hindi ko tinatanong. Pamilya niya iyon, lagi kong sinasabi sa sarili. At ako, maasawang kapatid. Hindi ko karapatang pigilan. Lumipas ang 9 na taon at lumipat kami sa isang maliit na 2 palapag na bahay sa Pasig. Doon lumaki ang mga bata, nag-aral sa pampublikong paaralan at natuto ng kahalagahan ng pagtitipid. Ako naman ay pinalad makapagtrabaho sa isang patahian sa may Kapitolyo kung saan ako natanggap bilang mananahi. Maliit ang sahod pero sapat para hindi kami umasa ng husto sa sweldo ni Arnold. Pero may isa talagang bagay na hindi ko maunawaan. Bakit ni isang minsan hindi namin nakita si Celia? Sa lahat ng pista, kaarawan, Pasko o anumang okasyon, wala siyang paramdam. Kapag inaanyayahan kong dalawin namin itong kapatid niya, ang sagot niya ay laging, "Pareho, may sakit daw, hindi daw komportable sa bisita, mahina daw ang resistensya."
Sa tamang panahon, iyon ang lagi niyang tugon. At kagaya ng lagi, pumatayag ako. Tahimik lang. Umaasa sa paliwanag. Umaasa sa kabutihan. Noong 1978, 13 taon na kaming kasal at papunta na naman si Arnold sa biyahe raw papuntang Visayas. Habang inaayos ko ang mga damit niya, pinalansya ko ang mga polo, inayos ko ang pitaka, at sinuri ko ang lumang jacket na lagi niyang dala. Pagkapasok ng kamay ko sa bulsa, may nakapa akong matigas na bagay. Card. Kulay asul. May mga sticker. Halatang gawa ng bata. Binuksan ko. At doon tumigil ang mundo ko. Maligayang kaarawan sa pinakamamahal naming asawa at ama, mula kay Celia at Deborah. Ama? Asawa? Deborah? Hindi iyon sulat ng kapatid. At hindi iyon sulat ng taong may sakit. At sa unang pagkakataon, nanigig ang kamay ko sa katotohanang hindi ko pa kayang harapin. Nang matapos kong basahin ang card, nang lamig ang buong katawan ko. Parang may malamig na tubig na ibinuho sa batok ko at ilang segundo akong hindi nakagalaw. Pinagmasdan ko ang sulat kamay. Maayos, may halong pagkabata, pero malinaw. Asawa at ama. Hindi iyon pagkakamali, hindi iyon biro. At ang pangalan, Deborah. Sino siya at bakit sila bumabati kay Arnold ng ganoon? Isinuksok ko ang card sa bulsa ng aking apron. Hindi ako agad nagtanong. Siguro dahil natakot ako sa sagot. Siguro dahil alam kong kapag nagtanong ako at nalaman ko ang totoo, wala nang babalik ang normal. Kinabukasan, umalis si Arnold para raw bumiyahe papuntang Tacloban. Hinalikan niya ako sa noo, niyakap ang mga bata, at nagbitbit ng bag na tila ba wala siyang iniwan na nakakasunog na lihim sa bulsa ng kanyang jacket. Ngumiti siya, gaya ng nakasanayan ko. Pero ako, may mabigat ng nakadagan sa dibdib ko. Sa mga sumunod na araw, hindi ako mapakali. Pinagmasdan ko ang bawat detalye. Kung gaano kadalas siyang umalis, gaano katagal siyang wala, bakit parang mas madalas na siyang tahimik kapag nasa bahay. Marami akong gustong itanong pero tuwing iisipin ko ang card, napaparalisa ako ng takot. 3 araw matapos siyang umalis, tumawag ang kumpanya nila. Magandang hapon po, si Gining Manalang? Opo. Naghahanap po kami kay Arnold. May kargamentong kailangan niyang ibiyahe papuntang Visayas. Hindi po siya sumipot. Parang may bumbang sumabog sa tenga ko. Hindi siya sumipot? Nasa biyahe na po siya ngayon. Ma'am, wala pong naitalang alis si Arnold ngayong linggo. Nanigas ang kamay kong nakahawak sa telepono. Kahit anong paliwanag, hindi nagtugma. Hindi siya bumiyahe. Ngunit sinabi niyang aalis siya. Pagkababa ko ng telepono, hindi ako agad umiyak. Ang totoo, wala akong maramdaman kundi kakaibang lamig. Isang lamig na alam mong may paparating na bagyong hindi ordinaryo. Habang inaayos ko ang mga gamit ng mga bata hinahapunan, bumalik sa isip ko ang card. Hindi iyon pagkakamali. Hindi iyon pasalubong. Hindi iyon sulat ng kapatid na may karamdaman. Celia at Deborah. Hindi mga pamangkin. Hindi mga pinsan. Kung ano man sila, malinaw. Mas malapit sila kay Arnold kaysa sa amin. At sa sandaling iyon, punang beses kong tinanong ang sarili ko, sino nga ba talaga ang pinagdadalhan ng pera ni Arnold ng 14 na taon? Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Parang paulit-ulit na tumutugtog sa isip ko ang boses ng empleyado ng kumpanya. Wala pong silang naitalang alis. Nakahiga ako sa kama, ngunit ang dibdib ko, parang may nakapatong na bato. Anong gagawin ko? Sasabog ba ako? Haharapin ko ba siya pagbalik niya? O magpapatay malay na lang ako gaya ng maraming asawang Pilipina noong panahong iyon? Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng gamit sa drawer kung saan nakalagay ang mga papeles ni Arnold, may nahulog na puting sobre. Napayuko ko ng pulutin nang makita ko ang nakasulat, Celia M. de la Cruz, Imus, Cavite. Hindi iyon pangalan ng kapatid na ipinakikilala niya. Ang apelyido ay iba.
mayroon pang isa pang dokumento, isang passbook ng bangko na hindi ko alam na pag-aari niya. May mga deposito buwan-buwan, halos kapareho ng halagang sinasabing padala niya kay Celia. Nagpawisan ako ng malamig. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o matatakot. Ang totoo, halos mawalan ako ng hininga. Parang unti-unting tinatanggal ang takip sa isang lihim na ayaw kong makita. Hindi ko sinabi kahit kanino. Hindi kay Aling Pilar na tsismosa pero mabait. Hindi kay Marites, kabarkada kong mananahi. At lalo na hindi sa mga bata. Ito ang unang pagkakataon na may lihim akong tiniis ng ganoong bigat. Ang alam ko lang, kailangan kong makuha ang buong larawan bago ako magsalita. 2 araw ang lumipas. Biyernes noon at sabi ni Arnold, darating daw siya kinabukasan. Habang pinaplansya ko ang huling polo niya, nagpasya ako ng hindi sinasadya. Pupunta ako sa Cavite, sa address na nakasulat sa sobre. Hindi iyon planed na paglalakbay. Hindi ako sinabi kahit kanino. Pumunta ako sa palengke, bumili ng 2 pandesal at isang maliit na bote ng tubig para sa biyahe. Tapos nag-abang ng jeep papuntang terminal sa Pasay. Sa bus, nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko alam kung anong makikita ko doon. Pamilya ba ng tunay na Celia? Bahay ba ng isang babaeng may sakit? O bahay na may batang namangalang Deborah? 3 oras ang biyahe papuntang Imus. Habang palapit ng palapit ang bus, mas bumibigat ang dibdib ko. Pagsapit ko sa barangay na nakasulat sa sobre, nagtanong ako sa isang tindera. Ate, saan po banda ang bahay de la Cruz? Itinuro niya. Isang bahay na kulay dilaw, malinis, maaliwalas, may maliit na tindahan ng tela sa harap. At sa sandaling iyon, nagdasal akong mahina. Sana Diyos ko, mali lang ang lahat ng iniisip ko. Huminga ako ng malalim bago ko tinawid ang kalsada. Ang bahay na yan, kulay dilaw, malinis ang bakod, may pasunang santan at gumamela. Hindi itsura ng tirahan ng isang babaeng sinasabing may malubhang karamdaman. Wala ring anumang palatandaang hirap o kahungkagan. Sa harap ng bahay, nakabukas ang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga tela, sinulid at mga pangtahi. May nakasabit pang karatulang Celia's Dress Shop. Parang biglang sumikip ang dibdib ko. Dress shop? Ibig sabihin, hindi siya may sakit. Hindi siya nakaratay. Hindi siya kailangan sustentuhan buwan-buwan. Kaya niyang magnegosyo. Kaya niyang tumayo. Kaya niyang bumati sa card na asawa at ama. Pumasok ako ng dahan-dahan. Sa loob, amoy bagong tahi, amoy tela, amoy tahanan. Maaliwalas ang tindahan, may mga manikin, may nakadisplay na mga damit na tila mas maayos pa kaysa sa sinusuot ko. Naglakad ako papasok at mula sa likod, may batang lumabas. Dalagita. Siguro mga 14 na taong gulang. Mahaba ang buhok, naka-braid, mestisahin ng kaunti, pero ang tumama agad sa akin ay ang mga mata. Hugis, tingkad, mismong-mismo ang kay Carlos. Magandang araw po, sabi niya, nakangiti. Naghahanap po kayo ng tela? Hindi ako nakasagot agad. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Bawat ngiti, bawat kurbada ng labi, bawat kisap ng mata, may bahid ni Arnold. Parang akong tinamaan ng kidlat sa dibdib. Hinahanap ko si Celia. Sagot ko, pilit na kalmado ang boses. Si Mama, nasa labas bumibili ng materyales. Pero andito si Papa, tawagin ko po. Papa. Isang salita, isang tagos. Parang umikot ang mundo ko. Sumigaw ang dalagita. Pa, may hinahanap po sa inyo. At doon, may narinig akong yabag, mabagal, papalapit. Hanggang sa lumitaw sa pintuan ang lalaking pinakaayaw kong makita sa sandaling iyon. Si Arnold. Napatigil siya, nanigas ang mukha, at parang nawala ang kulay sa balat niya. Para siyang nakakita ng multo. Teresa, mahina niyang sabi, halos babulong. Hindi ako kumurap, hindi ako umatras. Pero sa loob ko, parang may gumuho. Tumabi ang dalagita sa akin, litong-lito. Pa, kilala mo po si...
Hindi niya natapos ang tanong dahil sa wakas, nakita ko ang tunay na anyo ng lalaking pinakasalan ko. Hindi siya driver na may misyon. Hindi siya kapatid na may malasakit. Siya ay lalaking may dalawang buhay at kami ang isang pamilyang tinatago niya sa dilim. Ilang segundo kaming magkakaharap na walang kumikibo. Ang dalagita, ang lalaking minahal ko ng lampas 13 taon at ako, babaeng iniwan sa kawalan ng katotohanan. Tahimik ang buong tindahan, taming kaluskos lang ng hanging tumatama sa kortina ang naririnig ko. Pero sa loob ko, parang kulog ang tibok ng dibdib ko. Teresa, bakit ka nandito? Tanong ni Arnold, paos, parang nauubusan ng hininga. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, hinarap ko ang dalagita. Anak, anong pangalan mo? Nag-alinlangan siya, pero ngumiti ng kaunti. Ako po si Deborah. At doon, parang nag-click ang lahat. Deborah, ang pangalan na nasa birthday card. Deborah, ang batang bumati ng ama. Deborah, ang batang may mata ng mga anak ko. Ano pong nangyayari? Tanong niya, halatang kabado. Bubukas sana ang bibig ko, pero bago ako makapagsalita, may bumukas na pinto. Isang babae, maayos ang bihis, naka-lipstick at may dalang supot ng tela, dumating. Nang makita niya ako, napahinto siya agad. Magandang araw. Hindi niya natapos. Napatingin siya kay Arnold, pagkatapos ay sa akin. Kita ko kung paano nagbago ang mukha niya. Una, takang-taka. Pagkatapos, parang biglang nanigas ang laman. At sa huli, takot. Silya, mahina kong sabi. Halos babulong. Hindi, maaari ba to? Bulalas niya, nanginginig ang boses. Hinugot ko ang card sa aking bag. Inangat ko ito sa ere. Ito ang natagpuan ko sa bulsa ni Arnold. Tumingin si Silya sa card, pagkatapos kay Arnold. Akala ko, patay na ang asawa mo. Bulalas niya, halos hindi makahinga. Honey? Tanong ni Deborah, halos babulong. Tay, ano po to? Lumapit si Arnold, tuliro, pawis na pawis. Deborah, anak, makinig ka. Anak? Sigaw kong pigil pero puno ng sakit. Iyon ba ang tawag mo sa kanya? Samantalang ang 3 anak natin iniwan mong nagtitipid sa bigas? Natuligala si Deborah. Lumingon siya kay Silya, pagkatapos kay Arnold. Naghahanap ng paliwanag na hindi kailanmang darating. Tay, iyak na siyang sabi. Totoo ba to? Sa sandaling iyon, tumingon si Arnold sa akin. May pagsusumamo sa mata. Pero tapos na ako sa panahon na maniwala. Huminga ako ng malalim at sinabi ang mga salitang kay tagal kong kinatakutan. Ako ang tunay mong asawa, Arnold, at sila ang tunay mong lihim. Parang huminto ang oras nang matapos kong sabihin ng mga salitang iyon. Si Deborah ay nakatingin kay Arnold na parang hindi niya kilala ang sariling ama. Si Silya naman ay nakatakip ang bibig, namumula ang mga mata, parang may bigla ang lindol na gumiba sa mundo niya. At si Arnold, hindi makatingin sa kahit kanino. Hindi siya galit, hindi rin siya lumalaban. Para siyang batang nahuli sa pinakamalaking kasalanan ng buhay niya. Hindi maaari, bulong ni Deborah, nanginginig ang boses. Mama, totoo ba to? Lumapit ako sa kanya, hindi para saktan siya kundi para maging tapat. Anak, hindi kita kilala. Sabi ko ng mahinahon, pero ang ginawa ng tatay mo sa ating 2 pamilya, hindi mo kasalanan. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas para magsalita ng ganoon. Siguro dahil nakita ko sa mga mata niya ang parehong takot na nakita ko minsan sa mata ni Carlos. Takot na mapabayaan. Takot na hindi sapat. Takot na masaktan. Tay, singhot ni Deborah. Pakiusap, magsalita ka naman. Sa wakas, tumuwid si Arnold. Huminga mang malalim na parabang matagal na siyang hindi humihinga. Silya, Teresa, lahat ng to,
Hindi ko sinadya. Bulong niya. Mahal ko kayong pareho. Napatawa ko. Mapait. Walang musika. Walang saya. Parehong mahal? Sabi ko. Paano yung mga anak? Paano yung perang sinasabi mong para sa may sakit mong kapatid? Paano yung mga gabi na sinasabi mong nasa biyahe ka pero nandito ka pala? Arnold, singit ni Celia, halos manginig ang labi. Ang sabi mo, wala ka ng pamilya, na nag-iisa ka na. Lumuhod si Arnold sa gitna ng sahig, parang sumusuko sa bigat ng katotohanan. Natakot ako. Ayokong iiwan ng isa sa inyo. Hindi ko na alam kung paano aayusin hanggang sa lumaki ng lumaki ang kasinungalingan. Hindi ka natakot. Naging kampante ka. At habang nagtatago ka, kaming lahat ang nagbabayad. Nayakap ni Deborah ang sarili niya, parang nayayelo. So, may mga kapatid ako? Tanong niya, tinig puno ng paghihignapis. Tumango ako. Oo, 3. At may darating pa. Napatingin sa akin si Arnold, nagulat. Hindi niya alam na buntis ako. Ngumiti ako ng mapakla. Oo, Arnold, may pinagbubuntis akong anak mo. At huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang dagdagan ng isa mo pang secret family. Napahagulgol si Celia, hindi dahil galit siya sa akin kundi dahil sa pagkabasag ng mundong binuo niya sa kasinungalingan. At doon ko naisip, ito pa lang ang simula ng unos. Matapos ng ilang minutong puro iyakan at katahimikan, ako ang unang kumilos. Hindi ko kayang manatili roon, sa bahay na iyon, sa tindahang iyon, sa lugar na pinuno ng mga kasinungalingan na paniniwalaan ni Arnold at itinayo niya kasama sina Celia at si Deborah. Tinignan ko sila isa-isa. Hindi sila kaaway. Pare-pareho kaming biktima ng iisang taong takot harapin ng ginawa niya. Uuwi na ako. Mahinahon kong sabi bagamat nanginginig ang tinig ko. Teresa! Tawagan ni Arnold, pilit kong inaabot. Lumayo ako. Ayoko ng kahit anong haplos o dampi mula sa kanya. Wala kang karapatang humawak sa akin ngayon, ni hindi ko alam kung sino ka talaga. Nag-iwas siya ng tingin, parang nakalubog sa hiya. Si Deborah naman, lumapit ng kaunti. Naginginig ang boses. Pasensya na po. Pasensya na kung naging parte ako nito. Tinapik ko ang balikat niya. Anak, wala kang kasalanan. Walang isa sa inyong dalawa. Tatay mo ang nagsinungaling, hindi ikaw. Narinig kong humikbi si Celia sa gilid. Hindi siya lumapit. Siguro dahil alam niyang siya ang babaeng akala niyang asawa niya ang lalaking hindi naman pala tunay na malaya. At maaring takot siyang tingnan ako ng mata, ang tunay na asawa. Lumakad ako patungo sa pinto. Bawat hakbang, parang may kumakalas ng lood ko. Hinawakan ko ang siradura pero bago ko buksan, nagsalita si Arnold. Teresa, pakiusap. Kausapin mo naman ako. Huminto ako, hindi lumingon. Hindi ako ang dapat kausapin mo ngayon. Si Celia ang kausapin mo at ang anak ninyo. Namalimas ang boses niya. Paano naman tayo? Humigpit ang hawak ko sa pinto. Marahan kong ipinara ang mga mata ko bago sumagot. Matagal mo na kaming iniwan, Arnold. Ikaw lang ang hindi umaamin. Paglabas ko sa bahay, tumama sa mukha ko ang mainit na hangin ng hapon. Parang sinalubong ako ng mundong matagal kong iniwasan. Pero sa gitna ng init, ang buong katawan ko nanginginig sa lamig ng katotohanang natuklasan ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa sakayan. Walang luhang lumalabas. Parang nauubusan ako. Parang natuyo na ang puso ko. Habang nasa bus pauwi ng Pasig, doon lang simulang tumulo ang luha ko. Tahimik, walang humahagulgol, pero tuloy-tuloy.
Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa mga anak ko. At hindi ko alam kung paano ko bubuuin muli ang buhay na sinira niya. Pagdating ko sa Pasig, gabi na. Tahimik ang kalsada, tanging kuliglig lang at malalayong busina ng jeep ang maririnig. Pagpasok ko sa bahay, naroon ang mga bata. Si Carlos na nag-aaral sa maliit na mesa, si Maria na nag-aayos ng laruan, at si Joselito na nakahiga sa banig, inaantok. Nang makita nila ako, ngumiti sila. Walang kamalay-malay sa bagyong bumalot sa akin. Ma, kanina ka pa dapat umuwi, sabi ni Carlos. Nag-aalala kami. Pinilit kong ngumiti. Naglakad lang ako ng matagal. Magpahinga na kayo. Pero nang hawakan ako ni Maria sa braso, nagtanong siya, Ma, bakit parang umiiyak ka? Nagulat ako. Ganun pala kalinaw sa mga mata ng bata ang sapit na akala mo'y naitago mo. Niyakap ko silang tatlo, mahigpit. Parang mawawala sila sa kamay ko. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakayakap. Ang alam ko lang, doon ako unong bumigay ng tuluyan. Kinabukasan, hindi pumasok sa trabaho si Arnold. Dumating siya bandang tanghali, dala ang isang maliit na bag. Tahimik akong naghihiwa ng gulay sa kusina nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Teresa, sabi niya, halos bulong. Pag-usapan natin. Hindi ako lumingon. Anong pag-uusapan natin, Arnold? Lahat malinaw na. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ayokong mawala kayo. Ayokong masira ang pamilya natin. Natawa ako. Mapait, pilit, puno ng galit at pagod. Pamilya? Tanong ko, alin dito ang tinutukoy mo? Kami? O sila? O gusto mong parehong hawakan habang nagsisinungaling ka ngayon sa aming lahat? Napalumok siya. Hindi makasagot. Kita ko sa mata niya ang pagsisisi. Pero hindi sapat ang pagsisisi para burahin ng 14 na taon ng kasinungalingan. Anong plano mo? Tanong ko. Diretso, walang pag-aalinlangan. Uuwi ako dito, sagot niya. Aayusin ko ang lahat. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Huminto ako sa paghihiwa at humarap sa kanya. Arnold, hindi ako laruan. Hindi mo ako pwedeng ibalik at bawiin depende sa araw. May mga anak tayo, may buhay tayo, at may ginawa kang mahalagang pagkakait ng katotohanan. Pinikit niya ang mga mata parang tinatanggap ang bigat ng mga sinabi ko. Teresa, mahal kita. Hindi sapat yan. Mas mahalaga ang katotohanan kaysa salita. Tahimik siyang napaupo sa upuan. At nung sandaling yun, napagtanto kong hindi lang puso kong nabasag. Ang tiwala, yun ang hindi na mabubuo ng gaanong kadali. Kinagabihan, halos hindi kami nagkibuan sa loob ng bahay. Nakaupo si Arnold sa isang sulok, tahimik, hawak-hawak ang ulo na parang sinusubukang ayusin ng mundong siya mismo ang nawasak. Ako naman, nakaupo sa mesa, nakatitig sa malamig na tasa ng kape na hindi ko man lang nagalaw. Ang mga bata, halatang ramdam ang tensyon kahit hindi nila alam ang buong pangyayari. Si Carlos ang unang nagsalita. Pa, bakit po umiiyak si Mama kanina? Napatigil kami pareho ni Arnold. Napagat ako ng labi. Hindi ko alam kung handa na ba silang makaalam. Ngulit bago ako makasagot, lumapit si Arnold sa mga anak namin. Mga anak, may nagawa si Papa na hindi tama. Magkasamang tumingin sa kanya sina Carlos, Maria at si Joselito. Walang imik, walang galaw. Pero gagawin ko ang lahat para ayusin to. Dagdag niya, halos pabulong. Hindi ko makaya. Tumayo ako, huminga ng malalim at nagpaalam. Matulog na kayo. Hindi nyo na kailangang marinig ang lahat na yun. Tumango sila, bagit na halatang nag-aalala at umakyat sa itaas. Nang kami na lang dalawa ni Arnold ang natira, saka ko naramdaman ng bigat ng katahimikan. Para kaming dalawang estranghero na naninirahan sa isang bubong. Teresa, sabi niya habang lumalapit, kaya ko tong ayusin. Kakayanin ko. Tumingin ako sa kanya. Diretso, walang pag-iimas. Arnold, hindi mo naiintindihan. Hindi lang ako ang nasaktan. Hindi lang si Celia, hindi lang si Deborah, pati ang mga anak natin. Mabibitbit nila to habang buhay. Napahigpit ang hawak niya sa upuan. Hindi ko na uulitin. Hinding-hindi na.
Madali sabihin ng hindi na uulitin. Pero paano ko malalaman? Ilang taon mo akong niloko. Ilang taon mong pinaniwala sa kasinungalingan ng dalawang pamilya. Hindi siya sumagot. Umupo siya sa harap ko. Hawak-hawak ang rosaryong luma na galing pa sa nanay niya. Ilang beses siyang nagtanong kung may pag-asa pa siya, kung may magagawa pa, kung may malalaban pa. Arnold, ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Pwede mo akong suyuin ng buong mundo, pero hindi ko kayang kalimutan agad. Hindi ko kayang ibalik na parang walang nangyari. Namilog ang mata niya, parang may napigtal sa loob. So, tapos na ba tayo? Tumayo ako, mabagal, pagod, parang walang lakas. Hindi ko pa alam, sagot ko, pero ngayong gabi, kailangan kong huminga. At iniwan ko siya sa sala, nakalugmok, hawak-hawak ang rosaryo. Sinusubukang buuin ang sarili niyang gumuho. Nang sumunod na umaga, maaga akong nagising. Hindi dahil nakapagpahinga ako. Sa totoo lang, halos hindi ako nakatulog. Parang buong gabi akong binabantayan ng tanong, anong mangyayari sa amin? Pagbaba ko sa kusina, nakita ko si Arnold na nakaupo pa rin sa mesa, nakatungo. Tila hindi umalis doon mula kagabi. Magluluto ako, sabi ko, malamig ang tono. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya, parang batang nahihiyang humarap sa magulang. Habang naggagayat ako ng bawang at sibuyas, biglang umiyak si Joselito mula sa itaas. Nagmamadaling tumakbo si Arnold para damputin siya, pero bago pa niya magawa, inunahan ko na. Ako na, sabi ko, madiin. Huminto siya sa gitna ng hagdan. Kita ko sa mata niya ang sakit, pero hindi iyon sapat upang maibsan ang sakit na iniwan niya sa amin. Habang pinapahiran ko ng pawis si Joselito, biglang nagtanong ang bata, Ma, aalis ba si Papa? Parang tinamaan ako sa puso. Hindi ko alam anak, sagot ko, pero hindi tayo iiwan ng isa't isa. Niyakap niya ako, mahigpit, parang natatakot mawala ang mundo niya. At dun ko naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Ano man ang pasya kong gawin, may 3 batang masasaktan. Pagbaba namin, naroon pa rin si Arnold. Teresa, sabi niya, may kailangan tayong pag-usapan. Umupo ako sa harap niya, hindi dahil handa na ako, kundi dahil kailangan. Ano? Pumunta ako kagabi kina Celia. Sinabi ko ang totoo. Lahat. Wala akong itinago. Hindi ako kumibo. Umalis na sila, dagdag niya. Sa kapatid na umuna siya mananatili. Sabi niya, hindi niya kayang makita ako ngayon. Bahagya akong mapikit. Hindi dahil naaawa ako, kundi dahil napatunayan ko ang matagal ko nang alam. Hindi mo pwedeng pagsabungin ng 2 buhay nang hindi may babagsak. Kaya mo ba to? Tanong ko, diretso, walang paligoy. Kaya mo bang harapin ang ginawa mo? Hindi lang sa akin, kundi sa mga anak mo. Tumango siya, mabagal pero buo. Oo, gagawin ko. Hindi sapat ang gagawin mo, sagot ko. Kailangan mong tumayo. Kailangan mong maging ama. Hindi tagapagdala ng mga lihim. Tumulo ang luha niya, pero hindi ako lumapit. Hindi ko siya inaliw. Hindi ko siya iniyakap. Napagod na akong magmahal nang ako lang ang lumalaban. At sa unang pagkakataon, naisip ko, marahil oras ko naman para piliin ang sarili ko. Kinahapunan, pagkatapos kainin ng magabata ang meryenda nilang tinapay at gatas, nagpasya akong lumabas sandali upang makalanghap ng hangin. Hindi ko sinabi kay Arnold kung saan ako pupunta. Ayokong magpaliwanag. Sa puntong iyon, kailangan ko lang lumayo sa bigat ng bahay na puno ng kasinungalingang iniwan niya. Lumakad ako patungo sa ilog sa may kapitbahayan ng Napiko, lugar na madalas kong puntahan noon na bagong kasal pa lang kami. Noon, masaya ako rito. Simpleng hangin, simpleng tanawin, pero sapat nang makapag-alala sa akin ng pag-asa. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang tubig, tila bang sinasabi nitong kahit anong ibinabato sa ilog, tinatangay din ito nang hindi lumilingon. Habang nakaupo ako sa bangko, may lumapit na matandang babae. Si Aling Norma, kapitbahay naming makwento, pero mabait. Teresa anak,
napakalungkot ng mukha mo. May problema ba? Napabuntong hinga ko. Marami pong hindi ko alam kung paanong sisimulan, Aling Norma. Tumabi siya sa akin at nagbukas ng pamaypay. Alam mo anak, minsan ang mga lalaki hindi nila alam ang halaga ng tahimik na babae na may pinapasan. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha. Ang sakit po. Natural, hindi ka bato. Pero tandaan mo, kung ano man ang pasya mo, hindi kasalanan ang alagaan ng sarili mo. Hindi kasalanan ang magtira ng pagmamahal para sa puso mo. Umuwi akong mas magaan ng konti. Pero pagpasok ko sa bakuran, nakita ko si Arnold na nakaupo sa harap ng bahay. Hawak niya isang supot ng tinapay. Tumayo siya agad. Teresa, nag-alala ako. Hindi mo sinabi kung saan ka pupunta. Hindi ko siya sinagot. May gusto akong ipakita, sabi niya, at inabot ang supot. Ito, paborito mong ensaymada mula sa bakery sa may palengke. Alam ko, hindi sapat to pero hindi ko kinuha. Arnold, hindi pagkain ang kailangan ko. Sagot ko, malamig pero totoo. Katotohanan, pagbabago, respeto. Parang tinamaan siya diretso sa dibdib. Kaya kong gawin yan, isa-isa, araw-araw, kahit ilang taon pa. Arnold, sagot ko, mariin, hindi ko hinihingi ang pangako, hinihintay ko ang gawa. Humina ang balikat niya, pero tumango siya. At sa unang pagkakataon mula nang mabunyag ang lahat, nakita ko sa mata niya ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Hindi takot, hindi pagdadahilan, hindi pagtakas, kundi pagsuko sa katotohanan. Kinabukasan, maaga pa lang ay lumabas si Arnold para pumasok sa trabaho. Hindi ko alam kung saan talaga siya pupunta, pero hindi ko na iyon binantayan. Hindi ko na trabaho na habulin ng kilos niya. Pagbalik ko sa kusina, nadatnan ko si Carlos na nakaupo sa mesa. Hawak ang kanyang notebook. Ma, sabi niya, mahina ang boses. Narinig ko po kayo kagabi ni Papa. Napahinto ako. Carlos, totoo po ba na may ibang pamilya si Papa? Hindi agad ako nakasagot. Nakapako sa kanya ang tingin ko. Sa matang hindi na inosente. Sa batang biglang napilitang maging mas matanda kaysa sa edad niya. Anak, huminga ako ng malalim. Oo, pero hindi mo kasalanan. Hindi kasalanan ni Maria, hindi kasalanan ni Joselito. Kasalanan iyon ng papa ninyo, hindi nyo kailanman dapat dalhin. Tumanggo si Carlos pero nanginginig ang baba niya. Pero ma, paano tayo? Iiwan niyo ba si Papa? Isa iyon sa tanong na buong gabi kong iniwasan. Hindi ko pa alam, sagot ko ng tapat. Pero kahit anong mangyari, hindi tayo mawawala sa isa't isa. Niyakap niya ako ng mahigpit, parang bata ulit. Ma, ayokong mawala si Papa, pero ayokong nakikitang umiiyak. Napaluha ako ng hindi ko namamalayan. Anak, salamat. Napakalakas mo. Pagsapit ng hapon, nagpakita si Arnold. Tahimik siyang pumasok, malinis ang suot, pero halatang pagod. Wala siyang sinabi agad. Umupo lang siya sa sala at hinintay akong lumapit. Anong kailangan mo? Tanong ko. Ito, inabot niya ang makapal na sobre. Mga dokumento ng trabaho ko, sweldo ko, padala ko, lahat. Ayokong may itago pa. Ikaw ang may hawak mula ngayon. Tinignan ko ang sobre, hindi ko agad kinuha. Bakit mo to ginagawa? Dahil gusto kitang patunayang wala na akong lihim. Kahit isa. Gusto kong makita mong kaya kong maging ama at asawa nang hindi nagsisinungaling. Tumahimik ako. Tinignan ko siya, ang lalaking minsan kong pinili, minsan kong minahal ng sobra, at ang lalaking nagwasak sa pinaghirapan naming buhay. Pero sa tingin kong iyon,
May nakita akong hindi ko inaasahan. Pagod na pagsisisi. Arnold, mahinang sabi ko, hindi ko maibabalik ang dati. Alam ko. Pero hindi ko pa rin alam kung kaya kong putulin ang 10 taon nating pinagsamahan. Nag-angat siya ng tingin, puno ng pakiusap. Huwag mo akong isuko, Teresa. At doon ko napagtanto, hindi ko pa alam ang magiging sagot. Pero hindi rin ako handang magdesisyon hanggat hindi ko nakikita ang tunay niyang pagbabago. Lumipas ang ilang araw na parang mabigat na ulap ang nakabitin sa ibabaw ng bahay namin. Tahimik si Arnold, tahimik ako, at maging ang mga bata ay mas maingat sa kilos. Parang lahat kami naglalakad sa loob ng salamin. Takot mabasag, takot masaktan muli. Isang hapon, habang nagluluto ako ng ginisang ampalaya, narinig kong pumasok si Arnold mula sa likod bahay. May dala siyang maliit na kahon. Hindi ko siya tinignan agad. Nagpatuloy ako sa paggigisa. Hinayaan ng ingay ng kawali ang pumuno sa katahimikan. Teresa, sabi niya, mahinahon, gusto ko itong ibigay sa iyo. Hindi ako lumingon. Ano na namang dahilan yan? Wala. Gusto ko lang makita mong seryoso ako. Paglingon ko, binuksan niya ang kahon. Sa loob, may mga lumang larawan. Mga litrato namin nung bagong kasal, mga pampamilyang kuha nung maliit pa si Carlos, at isang sulat na halatang matagal na niyang isinulat. Inabot niya ang sulat, nanginginig ang kamay. Sinulat ko to kagabi. Hindi para pagandahin ang ginawa ko, kundi para ipaliwanag ang totoo. Hindi ko kinuha. Arnold, hindi ako mahina sa sulat. Mahina ako sa gawa. Tumanggo siya. Kaya simula ngayon, araw-araw, gusto kong ipakita sa iyo na hindi na ako aalis sa katotohanan. Nagpatuloy ako sa pagluluto, pero sa loob ko, may kumikis-kis na pagod at pagkalito. Hindi ko alam kung ano bang mas dapat kong piliin, ang bigyan siya ng tsansa o ang kuluyan ko ng itulak ang lalaking sumira sa akin. Kinagabihan nag-usap kami muli. Hindi sigawan, hindi iyakan, tahimik na pagharap sa katotohanan. Teresa, hindi ko hinihingi na patawad mo agad ako. Pero sana, bigyan mo ako ng panahon. Hindi para sa akin, kundi para sa ating mga anak. Napatitig ako sa sahig. Arnold, kahit anong gawin mo, hindi mo mabubura ang ginawa mo. Alam ko, pero kaya kong ayusin ang natitira. Malay mo, baka hindi ko na kayang ibalik ang sarili kong nawasak. Parang pinutulan siya ng hininga. Huwag mo naman tuluyang isara akin. Huminga ako ng malalim. Hindi ko sinasara ang pinto, pero hindi ko rin binubuksan. Nasa gilid lang ako. Pinagmamasdan kung kaya mo talagang magbago. Tumanggo siya. Bahagyang kita ang bigat sa mata niya. Kaya ko. At sa sandaling iyon, unang beses kong nakita, hindi siya naghanap ng pardon. Naghahanap siya ng pag-asa. Lumipas ang ilang linggo, unti-unting nagbago ang takbo ng bawat araw. Hindi dahil naayos na ang sugat, malayo pa roon, kundi dahil hindi ko na hinayaang lamunin ako ng galit. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para sa mga bata. Gumising ng maaga, magluto, magtrabaho, at siguraduhing nararamdaman nila na may ina silang matibay kahit binabayo ng unos. Si Arnold naman ay naging tahimik pero hindi tamad. Naglinis ng bakuran araw-araw. Siya ang naghatid sa mga bata sa paaralan. Siya ang nag-aayos ng sirang gripo, sirang ilaw, sirang kisame, mga bagay na noon ay pinapagawa pa niya sa kapitbahay. Ngayon,
Para siyang lalaking gustong buuin ng bahay mula sa pundasyon. Kahit alam niyang durog ang tiwalang pinipilit niyang ayusin. Pero kahit anong pag-aayos niya, hindi ko pa rin maibibigay ang buong loob ko. Lagi akong may distansya. Kahit naroon siya, hindi ko maramdaman ang dati naming lambing. Kapag sinusubukan niyang ngumiti, napipilitan lang ang labi ko. Kapag humihingi siya ng pahintulot na umupo sa tabi ko, kadalasan hindi ko sinasagot. Hindi dahil gusto ko siyang pahirapan, kundi dahil hindi pa ako handang magtiwala. Isang gabi, habang naglalatag pa lang ako ng banig para kay Joselito, lumapit si Carlos sa akin. "Ma," mahina niyang sabi, "napapansin ko po, parang sinusubukan ni Papa." Tumingin ako sa kanya. "Oo anak, sinusubukan niya." "Pero kayo po, sinusubukan niyo rin ba?" Natigilan ako. "Anong ibig mong sabihin?" "Ma, hindi ko sinasabing patawarin niyo siya agad, pero kayo po yung ilaw namin. Kung nakikita naming galit pa kayo, parang lumiit yung mundi namin." Naupo ako. Para akong nasa pool sa dibdib. Hindi ko inaasahang masasubi iyon ng anak ko. Hindi ko rin inaasahan na ang sakit ko pala ramdam ng mga bata. "Carlos," sabi ko, hindi ko mapigilang mapaluha. "Hindi ko alam kung paano magsisimula." "Carlos," sagot niya, mas matanda ang tono kaysa sa edad niya. "Siguro po, hindi kailangan simulan agad. Baka kailangan lang konting lakad, konting paghinga, konting pag-amin na hindi kayo okay, pero may balak kayong bumangon." Huminga ako ng malalim. "Anak, ang talino mo." Umiling siya. "Natutulong po ako dahil sa inyo." Pag-alis niya, umupo ako sa gilid ng kama. Doon ko naramdaman ang totoo. Hindi ako galit lang. Natatakot ako. Ayokong masaktan ulit. Ayokong muling maging bulag. Pero may isang bagay na hindi ko maikakaila. Kung may dapat akong piliin, dapat kasama sa desisyong iyon ang mga anak ko. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, napansin kong kakaiba ang kilos ni Arnold. Tahimik siya, pero hindi tulad ng dati, na parang naglalakad sa pinsalang siya mismo ang gumawa. Ngayon, may hawak siyang kapirasong papel. Kumikinang ang tingka. Halatang galing sa munisipyo. "Teresa?" sabi niya, halos nanginginig. "May kailangan akong ipakita." Hindi ko siya tinignan agad. "Ano yan?" Inilapag niya sa mesa. Birth certificate. Sa ilalim, nakasulat ang pangalan ni Deborah. At sa unahang linya, ang pangalan ni Arnold bilang ama. At isang malaking guhit sa bahagi ng ina. Walang pangalan. Blanco. Parang paalala ng isang katotohanang itinago niya sa dalawang mundo. "Anong ibig mong sabihin nito?" tanong ko. Malamig, pero matagag. Hindi siya anak ni Celia. Anak siya ng babaeng minsan kong minahal bago ka pa niya ako kilala. Iniwan niya si Deborah sa akin. At nung panahong iyon, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Takot ako, Teresa. Wala akong lakas ng loob harapin ang katotohanan. Kaya tinago ko hanggang sa naging parte na siya ng buhay ko. Parang may sumabog na tahimik na bomba sa dibdib ko. Ibig mong sabihin, nung una pa lang, bawal na lahat ng ginawa mo? Tumango siya, mabagal. At araw-araw kong pinagsisisihan
na hindi ako naging tapat sa simula pa lang. Napahawak ako sa noo. Arnold, hindi mo lamang ako inilagay sa kahihiyan. Ang buong pamilya natin, ipinagsugal mo. Alam ko, kaya nga huminto na ako sa... Hindi niya natapos ang sinabi dahil pumutok ang pinto. Si Celia ang dumating. Namumugto ang mata, hawak ng isang maliit na bag. Teresa, bulon niya, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Lumapit siya. Naglabas ng envelope. Ito ang mga resibo ng lahat ng perang iniabot sa akin ni Arnold. Hindi ko kailanman ginastos para sa sarili ko. Para lahat iyon kay Deborah. Hindi ko alam na may asawa siya. Hindi ko alam na kayo pala ang tunay niyang pamilya. Nanahimik ang buong bahay. Ang mga mata ni Celia puno ng pagod, hingi ng tawad. At hiya na hindi niya alam kung paano itatayo. Tanggap ko kung galit ka sa akin, pero hindi ako pumapel. Niloko niya rin ako. Napatingin ako sa Arnold. Ilang taon mo kaming niloko? Ilang buhay ang sinira mo? Hindi niya sumagot. Umiiyak na siya, tahimik, parang batang naliligaw. At sa sandaling iyon, muli kong naalala ang sinabi ni Carlos. Ma, kailangan kong makita kayong lumalaban. At doon ko inisip, ang paglaban ba ay pag-alis o pagharap? Matapos ang pagbisita ni Celia at Deborah, nanatili silang ilang minuto sa may bakuran bago sila tuluyang umalis. Tahimik lang ako nakaupo sa may pintuan. Hindi ko alam kung dapat ba akong malungkot, magalit, o matuwa na sa wakas ay lumilinaw ang mga lihim na matagal na palang nakabaon sa ilalim ng buhay namin. Si Arnold naman ay nanatiling nakatayo sa loob. Hawak ang sulat na galing sa birth certificate ni Deborah. Tila paulit-ulit nang sinusuri ang katotohanang matagal niyang tinakasan. Umupo siya sa tabi ko, hindi lumalapit ng sobra. Teresa, mahina niyang sabi, maraming salamat sa hindi pagsara ng pinto. Hindi ko siya tinignan. Hindi ako nagsara, oo, pero hindi ibig sabihin na nakabukas na. Tumanggo siya, tinatanggap ang bigat ng bawat salita ko. Narealize ko, patuloy niya, na ang pinakamasakit sa lahat, hindi yung galit mo, kundi yung alam kong nagdulot ako ng takot sa'yo. Napahawak ako sa aking dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanan iyon. Arnold, natakot ako, hindi dahil iniwan mo ako, kundi dahil pinaniwala mo akong wala akong dapat itanong. May kirot sa mata niya, at hindi na mauulit yan. Tahimik kami ng ilang sandali. Sa bakuran, lumilipad ang mga dahon dahil sa hangin. Sa loob, naririnig ko ang tawanan ng mga bata. Hindi kasing saya ng daddy, pero hindi na rin kasing lungkot ng mga nakaraang linggo. Parang unti-unti nang bumabalik ang buhay. Teresa, muling sabi ni Arnold, nag-usap na kami ni Celia. Sinabi ko sa kanya na hinding-hindi na ako babalik sa lumang buhay ko. Hindi ko hahayaang masira pa kayo. Hindi mo dapat sinira sa simula pa lang, sagot ko, pero hindi na ako galit. Pagod lang, pero handang makinig. Alam ko, tugon niya. Kaya gusto kong simulan ng pagbabago sa isang bagay. Ayokong merong pang parte ng buhay ko na hindi mo alam. Inilabas niya ang malilit na notebook. Mga tala niya, mga padala, mga schedule, mga lihim na biyahe. Lahat ng ito, hindi ko na kailangan. Gusto kong ikaw ang may hawak. Gusto kong makita mo na wala na akong itinatago. Kinuha ko ang notebook. Mabigat. Parang simbolo ng taon-taong kasinungalingan. Pero nang hawakan ko ito, may naramdaman akong kakaiba. Hindi galit, hindi awa, kundi simula ng pagbitaw. Arnold, bulong ko, hindi pa tapos ang laban natin. Gumiti siya ng mahina. Hindi ako aatras.
Lumipas ang ilang linggo matapos ang counseling at unti-unting nagbago ang takbo ng bahay. Hindi dahil nawala ang sakit, hindi ganun kabilis ang mga sugat na iniwan ng pagtataksil, pero may konting liwanag na bumubukas sa madilim na sulok ng buhay namin. Hindi pa tapos ang unos, pero hindi na rin kami kinakain ng dilim. Isang umaga habang naghahanda ako ng almusal, biglang pumasok si Arnold mula sa labas, basa ng pawis, halatang pagod. May dala siyang basket na gulay na galing sa palengke. "Teresa," sabi niya, humihingal. "Ako na ang pumila para dito, para hindi ka na mahirapan." Hindi ako nagsalita agad. Inilagay ko lang ang kaldero sa kalan. "Salamat," sagot ko, mahina pero totoo. Hindi na ako galit tulad ng dati, pero bantay pa rin ang puso ko. Habang naghaalmusal kami, napansin kong nakatitig si Maria sa amin. "Ma, okay na po ba kayo ni Papa?" Napatigil ako. Maging si Arnold ay hindi nakasagot agad. "Hindi pa," sagot ko ng dahan-dahan. Hindi madaling ayusin ang mga nasira. Tumanggo si Maria, pero may sunod siyang tanong na mas mabigat. "Ma, babalik po ba sa atin yung dati?" Napatingin ako sa kanya. "Anak, minsan hindi na bumabalik ang dati. Pero pwedeng gumawa ng bago. Mas matibay, mas totoo." Ngumiti siya, kahit bahagya. "Gusto ko yun, Ma, yung totoong pamilya." Pagkatapos kumain, nagpunta si Arnold sa likod bahay para ayusin ang lumang patubig. Nakita ko siyang nakaluhod, pinagpapawisan pero hindi umaatras. At sa unang pagkakataon, nakita ko hindi ang lalaking nanloko sa akin, kundi ang lalaking sinusubukang bumawi sa lahat ng pagkakakulang. Kinahapunan, kumatok si Deborah sa pintuan. Kasama niya ang tiyahin niyang si Celia. Humawak ako sa pintuan pero hindi ko sila sinara. Hinarap ko. "Pwede po ba kaming makipag-usap?" Tanong ni Deborah, nanginginig ang tinig. Tumanggo ako at pinaupo sila sa sala. Tahimik muna kami bago siya magsalita. "Gusto ko pong humingi ng tawad. Hindi ko ginusto ang mangyari. Wala po akong alam. Gusto ko lang magkaroon ng tatay." Na hindi ko mapigilan ng kirot. "Anak, hindi ko ang may kasalanan." Humawak si Celia sa kamay niya. "Ayaw naming guluhin ang pamilya niyo, Teresa. Kailangan lang naming tanggapin ang katotohanan." Huminga ako ng malalim. "Hindi ko alam kung saan tayo tutungo, pero hindi ko hahayaang maging kaaway tayo. Hindi niyo kasalanan ang kasalanan niya." At sa mga salitang iyon, persa ng beses kong naramdaman, baka unti-unti gumagaling na ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Celia at Deborah, hindi agad nawala ang bigat sa dibdib ko. Pero may kakaibang katahimikan na dumapo sa loob ng bahay. Hindi na ako kinakabahan tuwing may kumakatok. Hindi na ako natataranta kapag nakikita ko si Arnold sa pintuan. Parang unti-unti, ang bagyong sumira sa amin ay humuhupa na. Hindi dahil naayos agad ang lahat, kundi dahil wala nang tinatagong lihim. Isang hapon, habang tinatandal ko ang mga lumang kortina, pumasok si Arnold sa sala. May dala siyang maliit na sobre at halatang pinag-isipan niya kung dapat ba niya itong ibigay o hindi. "Teresa," mahinahon niyang sabi, "ito ang huling bagay na kailangan mong malaman bago ako tuluyang bumalik sa loob ng buhay mo." Nagtaas ako ng kilay. "Ano na naman yan?" Iniabot niya ang sobre. "Ito ang resignation letter ko. Hindi na ako babalik sa kumpanyang matagal kong ginamit bilang dahilan sa paglilihim. Maghahanap ako ng trabaho rito lang sa Pasig. Gusto kong maging ama at asawa na naririto. Hindi lang palaging may alibay." Binuksan ko ang sobre at binasa ang sulat. Maikli lang pero malinaw. Taos puso. Hindi dahil lapilitan, kundi dahil gusto niyang putulin ang mga ugat ng lumang kasinungalingan. "Sigurado ka ba?" tanong ko. "Yun ang bumubuhas sa atin noon." "Hindi," sagot niya, diretso. "Ikaw at ang mga anak natin ang bumubuhay sa akin. Hindi yung sahod, hindi yung biyahe. Kayo." Hindi ako nakapagsalita agad. May tinapik sa loob ko,
Hindi galit, hindi awa, kundi pagod na puso na ngayon ay may konting lakas para kumapit. Lumapit siya ng marahan, parang natatakot akong umurong. Teresa, hindi ko hinihingi na tanggapin mo ako ngayon, pero sana payagan mo akong ipakita araw-araw na iba na ako. Tahimik akong umupo. Arnold, hindi mo alam kung gaano kasakit ang iniwan mo. Alam ko, sagot niya. At buo ang loob kong pasanin ng lahat. Kahit ilang taon, kahit buong buhay ko. Napatingin ako sa bintana kung saan pumapasok ang hapon na kulay kahel. Arnold, hindi ko masasabi ngayon kung kaya ko pang ibalik ang dati. Tumango siya. Hindi pilit, hindi desperado. Kahit kailan, Teresa, hindi ako aalis. At doon ko naramdaman ang isang bagay na matagal nang nawala. Hindi pag-ibig, hindi kapatawaran, kundi posibilidad. At ang posibilidad na iyon, kahit maliit, ay sapat para hindi ko isararatuloyan ang pinto ng puso ko. Lumipas pa ang ilang buwan at unti-unting nabuo ang bagong ritmo sa buhay namin. Hindi na kami bumabalik sa dati, sapagkat ang dati, wasak, puno ng kasinungalingan at hindi na dapat balikan. Sa halip, unti-unti naming binubuo ang isang panibagong kwento, mas tahimik, mas tapat, mas mabigat pero mas totoo. Si Arnold, araw-araw pa rin siyang gumigising ng maaga. Siya ang nagluluto ng almusal, siya ang nagwawalis ng bakuran, at siya ang nagbabantay sa mga bata kapag late ako sa patahian. Hindi ito kabayaran. Hindi ito paghingi ng awa. Ito ang paraan niya ng sagsasabing nagbabago siya at kaya ng panindigan ang mga sugat na iniwan niya. May mga araw pa ring masakit. May mga gabi na nagigising ako at napapaisip kung bakit ako pa ang kailangang magdala ng bigat ng desisyon. At may mga sandaling biglang bumabalik ang tanong na matagal kong tinatago. Karapat-dapat ba siyang piliin? Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Arnold sa Teresa, tinanong niya ako ng diretsuhan. Teresa, handa ka na bang patawarin ako? Tahimik ako. Tinitigan ko ang langit. Madilim pero puno ng kumikislap na bituin. Sa dami ng pinagbaanan ko, alam kong hindi ko na kayang ibalik ang lumang bersyon ko. Hindi na ako yung babaeng takot magtanong, takot magduda, takot mag-isa. Ayokong magsinungaling sa'yo, Teresa. Hindi ko pa kayang ibigay ang buong puso ko. Inunat niya ang kamay niya sa mesa. Hindi para hawakan ako, kundi para ipakita na nandyan lang siya. Handa, pero hindi nanghihila. Teresa, hindi ko kailangan ng buong puso mo ngayon. Ang kailangan ko lang, pagkakataon na patunayan ko na kaya kong maging lalaking deserve mo. Huminga ako ng malalim. Tinignan ko ang mga bata sa loob ng bahay. Nagtatawanan, naglalaro. Tila unti-unti nang natututong ulit mahalin at magtiwala. Arnold, sabi ko sa wakas, hindi ko alam kung saan tayo hahantong. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi ko isasara ang pinto ng puso ko. Ngumiti siya, hindi malawak, hindi pilit, kundi payapa. Sapat na yun. At doon ko naintindihan, hindi palaging tungkol sa pagbalik ng lumang pagmamahalan. Minsan, tungkol ito sa pagbuo ng panibagong pag-ibig, mas mabagal, mas maingat, pero mas totoo. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi ko naramdaman ang bigat ng puso ko. Naramdaman ko pag-asa.